Okay, for today's vlog, gagawin po natin itong ABV. Kung makikita nyo, ayan, may mga gas-gas po siya. Ayan, ang dami po niyang gas-gas. Oh. Tapos ito, naglalagay siya nung ano, lagi ko sinasabi sa vlog natin. No? Pag naglagay kayo, ayan yung kalalabasan niya. Yung parang rubber na nilalagay dyan. So, ayan o, mayroon po siya sa mga gilid-gilid. Tapos, faded na yung auto ni sir. Ayan, ito, hindi nyo, lalo na sa personal. Kasi ayan o, makita nyo, faded na rin po yan. Ayan, pag gas-gas pa ikot, dimple pa ikot, ang daming dimple. Ayan o, puro dimple o yan. Faded na rin po itong bumper nya. Tapos, pati yung bubong faded na rin po yan. So guys, ayan, kung makikita nyo yung bubong ni sir, ayan, may mga kalawang na ho siya. So, ayan, pag ganitong mga cases, usually ang ina-advise natin is stripin po natin siya para magamot natin yung bakal. But since ayaw nga ni sir, depende naman sa kanya, pero yun nga, wala tayong warranty sa mga ganito. So, usually pagka faded pa nga lang talagang kasi nag-oxidize na yan. So ginagawa natin is strip, lalo na yan. Ang dami ng mga kalawang. So okay guys, bali ayan, kung makikita nyo naka-prep na yung sasakyan. So ayan o, mapakita ko din sa inyo. So kinakalas natin yung mga side mirror, pati yung mga nandito, para yung buga natin ay malinis. Kasi yung iba, ang ginagawa nila usually, tinitapan lang nila yung mga nandito, pati yung mga door handle, di nila kinakalas. So yung mga ilalim nun, yung mga singit-singit, hindi nabubugan. So maski yung dito, ayan, tinatanggal natin yung mga taillight, headlight, etc. para malinis yung buga natin. So ito na po yung APV natin. So makikita nyo, ayan, may mga hinabol-habulan lang tayo. Tapos ayan, sinagad na natin sa liha yung katawan niya. Pero sasagarin pa ulit natin yan. Ayan, kung makikita nyo, mga naglalabasan na yung ibang part ng bakal niya. So ayan, so may mga konti pa tayong mga habulin. Tapos ayan, again, makikita nyo, ayan, labas na yung bakal niya. So talaga sinasagad natin, yun yung kagandahan dun sa paggawa ho natin. Kasi as much as possible, talagang sinasagad natin sa liha para manipis talaga siya. So ayan yung mga may kalawang, liha natin. Yung iba pwede pa. Pero yung banda dito, ayan, pakita natin, butas na. Ito naman yung spoiler ng ating APV. So makikita nyo, nakakalas po yan, tapos nakasabit. So mamaya papasok na natin yan sa oven para mabugaan natin. Ito naman na yung tsura ng ating bubong. So pinahiran na lang natin siya na anti-corrosion, tapos primer na rin tayo. So bale, iba pa rin yun na yung katulad sa sabi ko, syempre pag in-slip mas maganda para talaga nagagamot yung bakal. So okay guys, yan, pinipinturahan na po natin yung bubong. Pinapondoan na po natin yan ang kulay. Bali, kung makikita nyo, nakapag-pondo na tayo dyan, oh. Ang ganda ng latag, maski pondo pa lang. Yan, quality materials na tayo. Sa top coat stage naman tayo ng bubong. Kung makikita nyo guys, napakaganda. Napakakapal po natin mag-top coat. Pulido at na hindi dito sa materials. Ito po yung ating mga side mirror, pati mga door handle. Ayan, mga nakasabit-sabit po yan. Binugaan natin, pati yung kanyang bumper. Ayan. So, binubugaan na po natin yung bumper. Guys, ito na po yung finished product natin ng APV natin. So makikita nyo, napakaganda, oh. Napaka-kintab, tsaka makapal po tayo mag-top coat. Yan, kahit ilapit natin yan, oh. Pati yung lapat ng pintura natin, napakaganda. Quality materials lang tayo. Again, di tayo gumagamit ng mga substandard or mga China products. Ayan. Guys, ulitin ko lang, sa mga gusto magpa-estimate, mas maganda kung madadala nyo yung sasakyan dito sa shop para ma-estimate natin. Yung basis po natin for estimation is yung paint condition unang-una. Kasi usually yung iba, lalo na pag mga repainted, yung mga napinturahan ng ibang shop nagamitan ng mga acrylic or yung mga substandard. So, yun yung isa nagva-vary. Pangalawa naman, yung body condition, kung may mga UP ba siya, may kailangan lateruhin. Tapos, pangatlo, yung kulay. So, may mga mahal na kulay kasi katulad ng mga mica, tapos mga pula. Pag basta may pula, medyo mahal talaga pula. Pearl white, tapos candy tone.
metallic, ganun. So, yun. Daan lang kayo sa shop, estimate natin. Free estimate naman sa amin. And pangalawa, mas maganda talaga pag actual kasi minsan iba sa picture. Tsaka may number po tayo dyan, tawag po kayo sa amin. Ito na po yung finished product po natin ng ating bumper. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda ho ng latag ng pintura. Mas lalo na pag na-buff natin to mga guys. Ayan, mirror finish na po kagad. Ito naman yung mga black trims ng APV natin. So kung makikita nyo, back to original na siya. Kasi usually, yun nga, lagi ko sinasabi, may ibang shop kasi pinipinturahan nila yan. Nagiging glossy, so halatang pinturado siya. Plus, itong mga to, yung black trim restore natin is free po yan. Literal free, hindi kasali sa presyo ng babayaran nyo. Kasi para maganda yung kalalabasan talaga. Kasi kung paint lang yung ginawa natin, syempre hindi naman gano'ng kaganda. Lalo na pag itong mga to namumuti. Lalo na to, nung dinala to sa atin, namumuti na yan. Yan. Mga kanyang mga wiper, etc. So kung gusto nyo ng quality gawa, dito lang yan sa Vanitec Auto Restoration. So okay guys, bali nililian na natin yung APV. So ganito yung itsura niya pagka dumaba na yung paint. So ganito naman pagka nalihan nyo. So ayan, nabasa ng tubig. Pagka binuff na po siya, ganyan po siya. Nakita nyo diba? Ang ganda ng latag. Okay guys, bali ready na tayo for buffing. So i-buff na po natin yung APV natin. So guys, ayan na po ang ating APV. First step buffing pa lang po yan. So meron second, third, and fourth na buffing. Tapos finishing natin yan. Napakaganda, napakakintab, diba? Guys, ayan, second step na po tayo. Ayan, medium cut po tayo. Meron pa tayong third and fourth bago tayo mag final buffing. So bago tayo mag final buffing, may make sure muna natin na malinis na lahat. Tapos car wash, tapos final buffing na po. Ayan o, nakita nyo, parang salamin na salamin talaga, o pwede ka manalamin. Ayan ang quality. Hindi natin kaya sabayan yung mga bagsak presyo, lalong lalo na yung mga 20, 30k below na paint job, dahil hindi naman po tayo gumagamit ng mga mga substandard or mga China products. Promax po tayo and quality materials lang. So okay guys, bale polishing na po tayo, final buffing. Bakit po ng APV. So okay guys, yan, kung makikita nyo, napakaganda po ng ating APV. Para po siyang salamin, ayan o. Halos di mo na nga makita yung difference doon sa salamin mismo tsaka doon sa body. Yung sinasabi rin po natin na hindi tayo nagtitipid sa materyales, above standard po tayo mag top coat. Kinakapalan po natin mag top coat para talagang hindi siya kagad mag fade, kasi yung iba usually lang patong lang ng top coat and then binabuff na lang. So sa atin is makapal po tayo mag top coat para hindi po siya kagad mag fade. Pero syempre depende pa rin po yan sa alagaan nyo kung nakabubong po ba yan. Guys, ito na yung bubong naman ng APV natin. Kung makapansin nyo, ayan, makintab na siya ulit. Although yun nga pinaka-suggestion talaga natin pagka may mga kalawang yan, makikita nyo dun sa unang part ng video, pinakamagandang gawin is stripin po natin yan para magkamot talaga natin yung bakal. Lalo na nagsimula na siya magkalawang. But since ayaw na ni Sir pa-strip, so nirepaint na lang natin siya. Pwede naman po yan, kaya lang syempre medyo hindi siya talaga, ang pinaka the best talaga at tamang gawin is stripin po natin yan. Pero so far yan na po yung pinaka finished product. Ayan. So ito na po yung ating APV, ikutan lang po natin. Ito na si Sir, ayan, kukunin niya na yung sasakyan niya. At meron pa raw silang car meet bukas sa BGC, yung mga APV. Ayan, napakaganda po na ito. Ayan, napakaganda. Para tayo nananalamin dito sa APV. Ayos ba sir? Happy po kayo sir? Sobrang happy. Salamat po.